Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at nagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng National Budget Increase, DepEd, BatBito, Computerized Program of DepEd, etc. etc. Sa taong 2025, ang ating pamahalaan o Administrasyong Marcos ay ipinasa ang national budget na nasa 6.326 trillion. Ang DepEd ay binigyan ng nasa 1.055 trillion bilang sinasaad ng konstitusyon na dapat pinakamalaking budget ito. Ganyan nga lamang ay mayroong binito pa rin doon sa arrangement o doon sa layout ng budget na ito. So marami ang pinuna pa rin ng layout ng budget at increase ng DepEd kung saan sa budget na ito ay tinagal pa ang budget ng computerization program nito. So isinama sa budget di umano ay itong Filipino, yung budget ng ating mga mga military school, kagaya ng PMA, PNPA yan. Yung Public Safety College at saka itong Local Government Agency, Local Government Academy, yan. Yung mga yan na kumbaga man yan ay usually daw, di umano ito ay mga dapat ay nasa pondo ng halimbawa DILG at saka nasa pondo ng halimbawa AAP or yung usual na nagpopondo para diyan sa mga academy na yan na pang military at saka pang police. So ngayon na isinama siya doon sa DepEd para lumaki. Di umano yun yung kanilang analisasyon ng budget na yan. So yan ang malaking problema na tinitingnan nila diyan. So maging ang mga private sector ay nag-aalala din sa budget ng DepEd na tila hindi ito na ayon sa dapat nitong pagkagastusan. So yan yung kritisismo diyan sa ating budget ngayon. So ngayon ang Human Rights Promotions ay may na sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa issue ito ng pagpasa ng national budget at ang binigay nitong mataas na share ng DepEd sa budget ay we hope ito ay makabuti sa ating bansa at mapunan ito at magbigay ng mahusay na serbisyo sa lahat ng mga Pilipino. Pag-aralan din ng ating Pangulo ang mga remedyo sa mga ibang impact sa sambayanan ng kanyang naging desisyon dito. So yun. So sa atin ay ang Human Rights Promotion sa dito sana ay makabuti ang ginawang ito ng ating Pangulong Marcos sa budget na ito para sa paglilingkod ng administrasyon o ng lahat ng ensyo na buong pamahalaan sa taong ito. At doon sa mga kritisismo at mga tuligsa, komento natin na tinitingnan nila diyan sa pagbito o pagbabago ng budget o yung budget natin ay sana ito maremedyo nito ng ating Pangulo kung ano yung mga sa tingin ng sambayan ng Pilipino ay maaari itong sa tingin nila ay ito ay hindi ito makatao o makabayan na pondo. So yun, ang pagsisilbi mula dyan sa pondo na yan. So sana maremedyo ng ating Pangulo yan at may pakita niya na yung kanya pagbito at itong budget nito ay maglilingkod ng lubos sa lipunan Pilipino. So pangunahin na itong budget sa DepEd na inaasahan, subalit itong computerization program ito ay tinanggal pa. Kung saan hindi ito dapat tinanggal dahil ito ay para sa pagpapahusay ng kalaman ng ating mga mag-aaral na maging mahusay sa digitalization. So matuto sa computerized systems, technology. So yung mga Pilipino ay paggamit ng cyberspace. Yung paggamit din ng cyberspace or internet system. So sana magagaling sila dapat diyan
with that, yung budgetan nila, yung kaalaman tungkol dyan. So, ang digitalization perspective ng bagong Pilipinas ay hindi umaayon dito at ang mga estudyante ay hindi maging competitive pagdating sa mga bagay dito. Doon sa ginawa ng Pangulo na parang sisirain niya yung kanyang digitalization perspective doon sa kanyang administrasyon ng bagong Pilipinas, kung gano'n yung naging decision niya doon sa DepEd na tanggalin yung computerization program nila. Kung dapat pinag-iibayo yun kasi sila itong mga susunod na nag-iibayo ng digitalization sa bansa. Pag sila yung papalit, hindi pa po walang alam sa computer yan o internet. Problema, di ba? So, dapat i-equip yung ating mga estudyante from our public school. So, halos lahat ng empleyado ay nagagaling dyan sa mga eskwelahan at hindi lamang sa pribadong eskwelahan. So, kawawa naman yung ating mga estudyante na mula sa public o mga walang pang-matrikula sa private para umasa pa man from that quality education na may ibigay. So, dapat dun sa tinasa na nga yung budget, dapat hindi pa rin ilang milyon lang naman yata yung sa computerization na yan para sila ay makapag-aral ng mabuti hinggil dyan. So dapat yan dahil yung computerization program hindi lang yan sa senior high school. At lalo kailangan yan sa senior high school kasi para maging na silang pwede na silang ma-employ at pwede silang maging competitive na after graduate. Doon pa lang sa bawat level nung high school ay natututo na sila ng maging elementary dapat ay matuto na rin sila ng paggamit ng computer para sila ay mahusay na diyan sa digitalization. So, graduate sila ng high school, equip sila kung diyan sila papasok ng trabaho or magiging part-time work nila para ituloy nila doon sa kolehiyo ang kanilang mga pag-aaral. So kaya sana dapat ay tingnan mabuti na ating Pangulo yung kanyang pagbito at kung paano niya pupuluan itong mga bagay na ito. At iba't iba mga naging pagbito o pagtatanggal niya sa mga budget na ano ang maaaring mangyari at dapat niya mapulong. So maraming question sa pagbito ng budget, particular itong sinasabing computerization sa DepEd at itong mga flood control budget ng DPWH maging sa health and housing. Kailangan ito at hindi solusyon ang mga naipasang batas para sa evacuation centers project. Yun, halimbawa gaya nun, dinuhayan natin yung inaangalan ng mga lipunan Pilipino o yung mga critics. Sabi nila yun daw binigito yung project para sa mga flood control, mga ganun. Di ba kailangan yun? Yun nga ay ng mga nakaraang mga bagyo ay binibigyan din ng Pangulo na kinakailangan yung mga budget na yan. Pero nang limihin din nila, may dati na palang budget dyan na hindi yata natuloy. So yun yung siguro maaaring tinitingnan din sa pagbito na yan. Kaya maaaring yung mayroong pandapat na budget para dyan. Pero tingnan mabuti rin at pag-aralan ng ating Pangulo, syempre kanya naman pinag-aaralin bago niya binito yan. At i-double study niya itong mga pagbito na ito para kung magkakaroon ng mga sakuna ay syempre dapat meron silang ganyan. At may pondo at gagawin dapat ngayong taon ito yung mga flood control project na yan. At hindi lamang yun, yung health and housing, so dapat na talagang makapagtutunan. Dapat may budget talaga. So nabawasan ng 1 billion na housing which is flagship project din ng ating Pangulo. So kaya medyo yung kanyang sa bagong Pilipinas niya, parang yun yung kanyang naikibit na budget, parang pinakikibit na niya na kung saan ay yung housing na sinasabing flagship, kailangan yun, dapat talagang ang Pilipino, kailangan mayroong nakaangklang pabahay yan, yung ating gobyerno. Para kung gusto mong makabahay, at lalong-lalo na yung mga walang bahay, makakabahay dapat, di ba? Ang daming backlog tapos mabawasan pa. So dapat mayroong remedyo ng ating Pangulo doon sa kanya nagawa na yun at doon sa mga sinasabi ng mga flood control. So ngayon, ang tingin natin may budget ay doon sa evacuation center. Hindi siguro solusyon ng evacuation center
yung mas siguro mas maganda yung prevention kaysa doon sa lilikas ka, di ba? Kasi kung na-prevent mo yung baha, so hindi ka nalilikas ng lugar mo, di ba? Ngayon, syempre doon sa mga lugar na talagang bahain, so tatayuan ng mga evacuation center yan. So di ba parang may budget naman yata yan. So ngayon ay sana ma-solusyon ng Pangulo kung ano man ang dapat na mangyari doon sa mga nabito na yan. Kung yan ay dapat kung it should be na itutuloy, pero kung walang budget, ano ang mangyayari? So dapat masolusyonan ng Pangulo yan kung paano pupunduhan yan kung itutuloy yung mga proyekto na yan, lalo na yung sa estudyante, di ba? So, yung sa housing, di ba naman dapat matigil doon. So ngayon, ang housing project ay hindi dapat pinawasan dahil ito ay kailangan ng ating mga Pilipino at we hope ang backlog ay future pabahay ay naayon na sa budget nito. So yan. Naway ang bagong Pilipinas perspective o ang pamamahala ng ating Administrasyon Marcos ay may patupad dito ng patas at lubos sa mga Pilipino at makapaglingkod ito ng lubos sa naipasang budget at makapag-provide pa ang ating administrasyon sa proseso ng taong ito ng mga budget na may tutulong o serbisyo pa sa mga proyekto at serbisyo ng pamahalaan. So ating dalangin ng gabay ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo Jesus sa Administrasyon Marcos na makapamahala ito ng lubos at patas para sa lahat. At marating ito ang perspektive ng bagong Pilipinas. At makapumuhay ang lahat ayon sa karapatang pantao ang lahat. So sana ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating administrasyon at siya ay magabayan sa kanyang mahusay na pamamahala, pagtahak ng kanyang yung mula sa kanyang buong administrasyon ng buong pamahalaan mula sa kanyang pamumuno ay magabayan siya para mapamahalaan ang lahat ng mga ahensya at mula diyan sa mga pagugol ng pananalapi na yan. So sana magabayan ngayon ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating pamahalaan ngayon at ito ay madirektahan niya sa isang mahusay na pamamahala para sa sambayan ng Pilipino at pakipagkapwa bansa. So muli, maliwanagan ni Bandala Santa Maria ang sambayan ng Pilipino, ang bansang Pilipinas at ang buong mundo. Partikular yung pamahalaan at ang mamayang Pilipino. So yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tuginin yung karapatang pagtao at ugalang patas na hustisya. Iwasan yung korupsyon, pang-abuso, katibalian. At yung mga Pilipino naman ay iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Suportahan natin yung ating pamahalaan sa kanilang mabuting pamamahala, pagpahiran ng patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa at madaling pagunlad o patuloy na pagunlad at higit sa lahat ay makapananampalataya tayo ng mapayapa at magaan sa ating banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.